gumagalaw. Okay. Naku, pasensya na po Dahil kanina, ano ba nangyari doon? May tanggal pala ang tawag natin. May natanggal. Kanina, ano ba nangyari doon? May tanggal pala ang tawag natin. Yung may natanggal. Pwede lang natin ngayon ay teka magkakaroon pa rin ng nag-iiba-iba ang ating sitwasyon. Nadodouble-double Diba, Owan? Owan, double na naman ang aking dito. Ayun, nag-iiba-iba. Double-double Diba, Owan? Owan, double na naman ang aking dito. Ayun, nagdo-double oo. Yun na nagdadalawa, mayroon dito sa isa. Naku, dami yata may nakakabit na nakakunik sa atin Pati sa kabilang kalye. Owan, ito na naririnig dito. Naku, pwede siguro natin na lang ito, Owan. Kunik sa atin Oo. Pati sa kabilang kalye. Owan, na lang natin ito. Huwag na natin gamitin. Dahil nga, kumaan ito, Owan. Hindi na nga, oo Malangin mo, huwag na natin gamitin ito. Owan. Hindi na nga, oo Malangin mo, yan hindi naman nakukuha Yung ano ba yung kanina naka-ere ba kanina? Hindi. Naku, ano ba ito? Magsalita ko ng salita rito, baka mayroon nakikita. Yung pero naririnig. Naririnig nila. Ganon. Paano ngayon ito? Dilignan nila. Kasi may nagano na rito si Kagawad Grace, naku, thank you very much. Si Julian Marie, ayun, aking classmate si Isabel Castillo. Thank you very much. Ngayon, ulitin ko lang natin. Naku, ano ba yan? Sa bagay, ano pa lang, alas 4:40 na po ang oras natin. Ay ulitin lang natin kasi kanina, nabanggit ko kanina kung ang mga napag-usapan na yung mga balita
na nangyari kahapon. Ito yung malalaking balita. Kaugnay nga dito yung una dito yung pagkamatay ng dating senador at tinaguriang haligi ng pelikulang Pilipino, si dating senador Ramon Revilla Sr. Ito ay kahapon ng alas 5 ng hapon at dahil sa heart failure. Although matagal nang may sakit o may karamdaman, si dating senador Ramon Revilla Sr. ay siguro ang tagal na rin niyang naghirap at kahapon nga ay hindi na nakayanan ng kanyang katawan ang kanyang nararamdamang sakit at doon nga ay bumigay na ang kanyang katawan. Ang isa pa dyan mga kaibigan, ito nga sinasabing pagkabangkarote ng PhilHealth at OWA. Tiniyak naman ng Pangulong Duterte na hindi niya papayagan. Yan, magandang balita po yan. Hindi papayagan ni Pangulong Duterte na maging bangkarote ang PhilHealth at ang OWA. Dahil ito mga dalawang ay siya mga kaibigan, ang talagang kailangan ng ating mga kababayan na nangangailangan, particular sa yung tinatawag na health, yung sa kanilang sa mga pang-ospital, mga health benefits nila, particular din itong mga elders, itong mga senior citizens na alam naman natin na karamihan dito ay wala nang kinikita at umaasa na lamang kung may pension, magkano lang naman ang pension na matatanggap. Ika nga, dahil hindi naman siguro ganong kalakihan ang mga nagtatrabaho noon, yung kanilang mga sinisweldo noon, ay hindi ganon kalalaki. Kung kaya't hindi nila masyadong may enjoy. Kaya nga, kung matatanda ninyo mga kaibigan, pag ikaw magre-retiro sa SSS, ay bibigyan ka ng opsyon. Kung ito ay gagawin, maglalabsam ka. Minsan tinanong ko dyan yung namamahala sa SSS, bakit kailangan maglamsam? Kahit kailangan i-alok nyo ng ganito. Alam mong sagot nila, sabagay na tama rin yun. Lamsam, 18 months sa sweldo. Kung magkano ang pension mo, ibibigay sa iyo ng advance 18 months. Bakit ka mo? Kasi ang sabi nila, sa edad ng mga ganitong mga senior citizen na nag-a-apply na for retirement, ay hindi natin tiyak ang panahon kung tayo'y aabutin pa ng 7 months. Hindi na po nila mapapakinabangan, ika nga. Totoo nga naman yan. Pero mayroon naman tayo mga sinasabi natin, yung mga umaasa sa atin. Diba? Mga survivor, mga asawa, anak, ay kanilang, ito, ang kanilang magiging tagapagmana kung sakasakali man na sila ay, tawag na natin, ay ibinigay ang kanilang pangalan doon sa SSS at lahat ng mga dokumento na mga legal sila, kung legal sila, ay pwede naman na masabi natin, o sige, okay lang. Pero ang dapat dyan, ang makikinabang, yung may katawan mismo. Di po ba? Halimbawa, kung sino man sa atin dito, mag-retire na, sabi nung 60 na, kasi kailangan 60, pwede na maging, tawag to, pwede na maging mag-retire na, di ba? Ikaw ba'y gaano ka kasigurado na ikaw ay aabot pa ng another 18 months? Kaya binibigay na kaagad ng SSS para naman mapakinabangan naman ng mga, sabi na natin, itong mga pensioner. Ika nga, kaya nga ngayon, tinan mo, may mga pension sa SAP ngayon, di ba? Mga senior citizen at mayroon pa sa SSS. Medyo dalawa kasi ang binibigay SSS at saka SAP. Yung mga yan. Kaya lang, ang dapat yan kasi ay anuhin na lang muna nila. Ay piliin lang. Kasi yung sa batas ay sinasabi ng ating mga namamahala dyan ay dapat isa lang. Pero may dalawa naman po yan. Ang kaibahan mga lamang mga dito, mga kaibigan sa
sa iba nating mga manggagawa, tulad ng halimbawa natin, mga OFW, naku, lalo na yung mga hindi pa nakakauwi hanggang sa mga oras na ito, ay sinasabing no work, no pay, nagugutom, at higit sa lahat, yung mga tinatamaan ng COVID-19 doon na walang nag-aasikaso. Actually, marami nang lumabas sa mga social media na ang mga natatamaan, sabihin na natin na tinamaan ng COVID-19, hindi sila naasikaso at hinihintay nila ang kanilang kamatayan. Ang nakakalungkot ito, kagaya nung isang si Mr. Ayan ba yun? Yung lalaki na bago siya namatay, although mayroon na siya, hindi siya nasikaso ng kanyang employer. Lalaki yun hindi siya natulungan ng gobyerno, nag-selfie pa siya. Sinasabi niya, ito na ang aking kalagayan, hindi na ako makahinga at hirap na siya. Hanggang sa nabalitaan na lang namin dito sa Maynila, sa media, umanaw na ang ating kababayan doon. Pero hindi lang yan, mga kaibigan. Sa ngayon ay may balita din na sabihin na natin, hindi kasi pare-pareho ang balita dito sa Department of Labor and Employment at saka yung balita ng embassy o polo doon sa ibang bansa kung saan man nandun ang ating mga kababayan ay hindi ho magkatuba. Dito, may lumabas dito sa DOLE data na 400 na ang tawag doon. Ay, 400 o parang ganun ang namamatay. Samantala, nung na-interview ang ating isa si Dr. Biernes pa yun, ng DOLE rin, sinasabi mga 382 ang ating mga kababayan na namayapa o binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Ito ngayon ang problema. Sa Kingdom of Saudi Arabia, mahigit 300 po ang mga bangkay na naandun at hindi pa napapauwi hanggang sa mga oras na ito. Iyan po ay sinasabing ang iba doon ay COVID-19 o dahilan ng pagkamatay nila ay COVID-19. Pero sinabi naman ng ating pamahalaan, lalo na itong DOLE, na itong mga bangkay ay iuuwi ngayong second week of July. Yan, mapapansin natin. Doon sa mga 301 na mga bangkay na iuuwi sa July, ay 152 sa mga ito ay COVID-19 o namatay dahil sa COVID-19 at itong 149 naman ay namatay dahil sa natural death lang. Natural in the sense na nagkasakit, sabihin natin na disgrasya, pero wala nakalagay doon kung sila ay minaltrato kaya namatay. Kaya nga nung nakaraan, kung mapapansin natin, mga araw, buwan, sabihin na buwan, ilan lang ang namatay. Andiyan si Bende, parehong tatlong mga OFW, bakit 3 lang ang na-report? Actually, hindi lang pala 3 ang namamatay o mga naka-stack sa Kingdom of Saudi Arabia pa lamang po ito. At kaya nga ang pamahalaan ng Kingdom of Saudi Arabia nagbigay ng ultimatum sa pamahalaan na 72 hours kailangan matanggal o maiuwi na itong mga bangkay na ito. Actually, sinasabi nila, may mga pumayag na doon na lang ilibing. Ilan lang naman yon, pero ang iba, sinasabi, iuwi nyo na lang. Ang hindi na lang pwede uwi, sabi nga nila, di ba sa atin dito, pag ikaw COVID-19, hindi ka nga makikita ng mga pamilya mo, susunugin ka na. Ang problema doon sa bansa ng bansang sabihin na natin mga Muslim ay bawal po yata ang doon ang cremation. Kaya ang gagawin nila ay iuuwi na lamang. Kaya nga sabi nila, ang pamahalaan nagsabi na ito pero mo kung mapapansin mo sasabihin mo, bakit iuuwi pa yan? Patay na yan, di ba? At saka ang kinamatay niya ay COVID-19.
may virus pa yan dyan. Eh, ang problema, bawal nga doon. Yung mga kamag-anak naman dito ay nakikiusap, naiuwi naman. Kaya lang, ang pag-uwi dito, ang sasalubong doon, ang kukuha doon sa airport van ay mga militar. Hindi mga doktor, hindi mga nurses, mga militar. Kaya lang, itong mga namatay sa COVID ay diretso ito sa cremation. Nasa mga kamag-anak niyan kung saan nilang gustong ipakremate yung kanilang mga mahal sa buhay. Ang importante na iuwi dito. At sabi nga nila, kahit abo naman lang, kahit abo lang, maiuwi man lang nila itong kanilang mga mahal sa buhay. Eh siyempre, ang mga hindi naman o hindi namatay sa COVID-19 ay may uuwi naman sa kanilang mga sa probinsya, ng kanilang pamilya para mabigyan ng mas decenteng living. Nung una pa nga lang, ang sinasabi nga nila, bakit ang IATF o Interagency Task Force ang nagbibigay ng pahintulot para doon ilibing. Kaya nga ang ating mga kababayan, particular itong mga kaanak ng mga namayapa, ay talagang kung sabihin na natin na pumuputok ang damdamin nila dahil nga doon sa pagkakataon na hindi man lang nila makikita ang kanilang mahal sa buhay. Pero ito nga, may pag-asa, yung mga hindi pa naililibing ay may uuwi. Ang sabi din sa report, 20 na ang nailibing na doon. So, wala nang pagkakataon na makita o sabihin na natin kahit yung abo kasi bawal nga abo, balasunog ay hindi nila makikita. Ang pangako rin naman ng Department of Labor and Employment at OWA, tatanggap ang itong ating mga kababayan na namatay, tatanggap ng mga benepisyo. Pag uwi dito, halimbawa, siyempre uuwi ka ngayon, dyan na, patay na yan eh. At makakatanggap ng, ang sabi, hindi ko lang alam mga 10,000. 10,000 daw na 10,000 na tawag cash para sa burial. Kung 10,000 yan, paano magiging 10,000 lang? Kung dito nga lang umaabot na ng 20,000 ang singil ng mga punerarya. Ibibigay lang siya 10,000. Pero ang sabi naman nila ng mga gobyerno, tatanggap pa uli yan ng 120,000 bilang tulong sa pamilya. Ayun mga kaibigan, kahapon lang yan ipinalabas ng Department of Labor and Employment. Ayun nga ang bagamat malungkot, maibsan man lang sana, maibsan man lang ng kunting bigat sa dibdib ng mga kamag-anak nitong ating mga OFW na nasawi ay ginagawa naman ng pamalaan ang kanilang magagawa para mabigyan ng mga decenteng living na yan. Kaya nga ang pondo ngayon, ito na mga kaibigan ang pondo ngayon ng OWA ay nanganganib na masaid. Kaya itong si Administrator Hans Leo Kakdak ay lumapit na sa mga senador, sa mga congressman at sa Pangulo na sa pamahalaan mismo na sila ay bigyan pa ng karagdagan na pondo para sa mga nandun pa, hindi pa napapauwi. At actually, sinasabi alam mo nung una, nabalita din dito na ang OFW ay may pondo na 18 billion. 18 billion pesos. Yun ang pondo nila. Ngayon, kumuha na sila roon yung OWA o DOLE ng 2 billion. So may natitira pa 16 billion. Yun ngayon. Wala kaming balita kung yun man ay nakuha na o nagastos na rin ng 16 billion. Actually, yung mga seafarers ang kanilang siguro mga 8 billion o 6 billion lang ang kanilang pondo. Sila ngayon,
Ito ngayon, andito na rin sila ngayon, napauwi na rin sila. At the same time, yung iba nga, alam mo, ang pinakamalungkot dito rin, kung napapansin niyo yung mga ilang araw na nakakaraan, ito ating mga seafarers, ito mga seaman, kung tawagin natin, hindi yan seaman luloko, seaman talaga yan. Nasa Cebu yata yun, Cebu. Kung di ako nagkakamali nasa quarantine sila. Ang problema mga kaibigan, hindi pa sila naswaswab hanggang nung nakarang araw sinabi na nila, nireport na nila. Ang kawawa sa kanila ay sila mismo ang bumili ng testing kit na worth 8,000 bawat isa. So, sila na ngay umuwi dahil wala na silang trabaho, napauwi na, ito nga na quarantine sila, iba nga inabot ng buwan, di ba? Kung babalikan natin, yung mga ating mga OFW ang talagang naapektuhan kay sabihin na natin, o sila mismo, sila talaga. Dahil wala sila, nung nandun sila sa ibang bansa, wala silang karamay. Nagkasakit sila, sarili nilang dala. Samantala, kung nandito tayo sa Pilipinas, andyan ating mga kaanak, andyan ang ating pamilya na hindi tayo pababayaan. Ngayon, ang problema o nakakaawa itong mga OFW, nung mga una pa lang nung dumating sila rito, di ba unang napabalita, isang OFW ang nagbigti sa Pasay doon sa isang quarantine facility. Bakit kamo? Ang sabi nila, yung mga nakausap, yung kanyang mga nakasama, doon pa lang daw sa Kuwait ay hindi na magandang kinikilos dahil sa ano na siya, yung mga naandunin ka na pag-alala, wala silang trabaho, hindi niya, iniisip niya ano na nangyayari sa pamilya ko dito sa Pilipinas na umaasa lang sa akin, na aking padala. Ano ipapadala ko ngayon na wala na akong trabaho dahil no work, no pay. Mabuti na lang, mayroon nang nagbibigay naman ng mga pagkain. At isa pa, mga kababayan, na bagamat itinanggi, sabihin na natin, itinanggi ito ng pamahalaan ng OWA, maging ng Polo ba yung Polo o Embahada sa Kingdom of Saudi Arabia, yung lumabas na ang ating mga kababayan ay namumulot ng pagkain sa basura. Di po ba? Kung akong tatanungin, tama yung basura. Pero sa nakita ko, yung kanilang pinupulot na pwede pang kainin, hindi po yung mga tirang pagkain. Iyan po yung mga nakita ko gulay-gulay na pwede pang lutuin. Ang sa kanila tinatapon na, pero pwede pang lutuin yun. Iyon ang nakikita ko. Hindi kasi iba pumasok sa utak ng mga tao Diba? Pumasok sa kanila, namumulot ng pagkain. Anong pagkain? Lumalabas tuloy na sabihin na natin, mga tirang pagkain na itinapon na sa basura, yun ang pinupulot. Hindi po mga kaibigan. Sana nag-isip tayo bago tayo nagbigay ng opinion o bago tayo nag-post o kung nag-post man tayo doon, sabihin natin ang totoo. Kaya nga, sabihin na natin, okay, namulot ng pagkain para may makain. Ang sama ng tingin, sama ng pandinig, di po ba? Pero kung iyan ay kanilang dinugtungan, nasasabihin nila na ito namulot doon sa mga pwede pang lutuin, gulay. Hindi yung pagkain na tira-tira ng mga tao, hindi po yun ang kanilang pinupulot. Mga gulay po yan, mga pwede pang lutuin. Kaya ang mga tao kasi, ito'y sinasabi ko na matagal na, kung ikaw wala ka rin lang doon sa lugar, o kung wala kang nalalaman, hindi ka person, narinig mo lang sa kapitbahay mo, narinig mo lang sa kaibigan mo, ipopost mo to the point na may dagdag pa. Dadagdagan mo kung ano pa mga sinasabi mo. Sisisihin mo ng gobyerno. Di po ba? Mas lalong nakakagulo. Kung hindi natin alam, tumahimik na lang tayo. O kung gusto man natin mag-comment, magko-comment tayo, yung komento na wala kang sisirain. Di ba? Magkomento, nga pala, kawawa naman, di ba? Mga ganon-ganon. Hindi yung, kaya pala kasi pinabayaan ng gobyerno, pinabayaan ng ganito. Ay, hindi po maganda yon mga kaibigan. Na imbis na makatulong tayo, makakadagdag pa tayo ng problema. Dahil itong ating mga kababayan,
nakakaroon na ng problema nga doon, ipiproblemahin, dadagdagan pa natin. Yung napaulat din, mga kaibigan, na nasa video rin, pinalayas sila, di ba? Binaba ng ganito, ganyan, binaba sa isang lugar, ayaw na nga, pakuha yung gamit eh. Hindi po maganda yun. Kung makita natin, sabihin natin ganyan, o may nangyaring ganyan, anong nasa isip natin? Dadagdagan natin, gagawan natin ng sariling istorya natin. Hindi po, wag tayong gumawa ng istorya, intayin natin. Ito pa, yung mga sinasabi ko kanina na mga namumulot daw ng pagkain sa basurahan, ipinaaresto. Inaresto sila ng mga pulis. Kaya sa ngayon, halimbawa, ito, bibigyan ko kayo, inaresto sila ng pulis. Sa'yo, ikaw, ano ang iisipin mo? Gagawan mo ng istorya? O anong klaseng istorya? Nakakasira? Istorya na sabihin natin ng istorya mo ay umaayong ka doon sa mga inaresto. O inaayong ka o nakikisimpatiya ka. Kasi simpatya ka doon. O may sisirain ka isang tao, may sisirain ka isang grupo, o diretso natin, sisirain mo ang pamahalaan. Dahil sila mga Pilipino, ang sinasabi nila, napapabayaan daw ng pamahalaan. Alam ba natin yan? Diba? Kasi kung tayo, wala tayo ron, ito na lang. Isa pang sample na sasabihin ko sa inyo. Itong si, sa IATF, o sa Department of Health, si Dr. Liatson, diba? Si Dr. Liatson, nagsalita siya. Bakit ka mo? Naandun siya. Alam niya, nakikita niya, kaya nagsasalita siya. Member siya doon ng Department of Health. Actually, di ba, advisor siya. So, paano nakikita niya, ito nangyayari, sinasabi niya. Hindi siya nag-embed. Pero kung tayo ng mga nasa labas, tayo na nandito, nakikinig lang, may narinig tayong ganito, dadagdagan pa natin, mas lalo nang masisira. Di ba? Ngayon, kung ikaw naman, naandun ka sa loob, kasama ka doon, nakikita mo, ayan, pwede ka magsalita dyan. Magsalita ka kung ano nakikita mo na hindi naaayon. Hindi naman sa porket nagsalita ka na hindi naaayon, ay sinisiraan mo na yung mga kagrupo mo. Hindi po yun. Sinasabi mo lang kung ano dapat ang mangyayari, kung ano ang tinatahak. Halimbawa, ang tinatahak nitong organisasyon natin, itong ginagawa natin dito, yung dulo pala nung bangin. Samantala, ikaw nakikita mo dito, mayroong daanan dito na dire-diretso, papunta doon sa Katiwasayan. Saan ka ngayon? Kasi ang ibang mga pangyayari o ano man yan, pag inayunan ng marami, nagiging totoo. Ito kahit mag-isa ka. Kung iyan ay nasa katotohanan at tama, ipaglaban mo. Kaya nga, ang ginawa, hindi ko alam, sinabi ni Dr. Liatson, hindi daw siya nag-resign, pinag-resign siya. Kasi hindi na siya sumasama doon sa takbo. Nakikita niya kung ano takbo na dito eh. Nakikita niya na, ayan ako, hindi, mahirap na magsalita dahil wala nga ako doon, hindi ko alam yan, pero yun lang ang nakikita ko. Ayun lang ang naririnig ko sa sinasabi niya. Hindi sa inaayunan ko si Dr. Liatson. Diba? Wala tayo doon. Ang mga tao kasi, yung una, ito yung pangyayari. Ito yung mga nakapaligid sa pangyayari. Ito nakakakita, ito nakakaalam. Tayo mga tao, nandun tayo sa malayo. Sabi natin, malayo. Naririnig lang natin, ito lang nangyayari, ito nangyayari. Pag narinig natin yan, nasa utak na rin natin, tayo na rin ang magdedesisyon. Hindi, alibawa, sinabi ni Dr. Liatson na ganito, ganyan, o may sinabi yung tao nandun sa loob. Ay, kasi ganito yan. Pagdating sa'yo, pag hindi nadagdagan, nababawasan. Pagdating sa kabila, ganun pa rin, mabawas, may dagdag. Ang nangyayari, hindi na, wala na sa hulog. Kung ang sinasabi nitong tao ay nasa ano lang siya, ito lang ang kanya nakikita, nabaga sabihin natin, hindi masama hindi masama, tama, magagandang ginagawa niya. Pagdating to sa kabila, lalo mat ito, opposition, patay na. Dito na tayo magkakaroon ng hindi magandang sitwasyon.
Dahil actually, nagkakaaway-away na nga, may bantaan na eh. Di ba? Iyon ang hindi maganda sa ating mga kababayan na nakikinig o nakikinig lang eh. Hindi ka kasama doon. Wala ka doon sa lugar. Huwag kang magbibigay ng opinion mo na makakasira. Diba? O limbawa, galing ka na ron sa loob. Sige, given, galing ka sa loob. Lumabas ka. Hindi ka nakasama doon sa loob ng grupo. Lumabas ka na. Anong mangyayari sa'yo? Wala ka nang pakialam doon. Ang gagawin nila, siguro may nakita ka doon nung naandun ka pa. Iyon ang sinasabi mo. Ay, kasi ganyan, ganyan. Pero hindi mo alam na yung nangyari sa'yo ay kumbaga sa nagamot na. Hindi mo alam yun. Ang nasa isip mo lang nung nangyari sa'yo, nung nasa loob ka pa, nung lumabas ka, hindi mo na alam kung ano na nangyayari sa loob. Ang nangyayari pa, ikaw mismo ay gumagawa ka ng senaryo. Sa'yo, diretsay ko na senaryo. Bakit? Masama loob mo dahil kung ano nangyari sa'yo doon sa ganitong pagkakataon, ay dinadala mo sa labas. Kung may nakarinig sa'yo ganito, ay ganyan pala kayo, ganyan lahat na yan, di ba? So, hindi na natin, kung hindi ka na ron, huwag ka nang magsalita. Actually, may, minus 5 minutes na ang nakalipas ng alas 5 ng hapon. Tuloy pa natin mga kaibigan ha. Mayroon kasi tayong mga may mga talingagaw. Sabi may istorya tayo na ganito. Ang sa akin, may nabasa kasi ako doon na yun nga, isang kotse. Yung kotse luman-luma na yun eh. May mga alikabok na nga, ganyan-ganyan. Ang nila ay sabi nung may-ari, yung tatay, nag-graduate yung anak niya, ito dapat ibibigay ko sa iyo. Binili ko ito noong pa. Kaya lang, ngayon ko lang nag-graduate, ibig sabihin nun, matagal ng panahon, kaya hindi natin nagagamit. Andyan lang, naka-stack lang kasi para sa iyo dapat yan. Nung nakita ng anak, ay mukhang luma na, no? Dad, luma na ito. O sabi ng daddy niya, sige, para mapigyan natin kung anong halaga nito, dalin mo sa bentahan ng mga kotse. O dinala niya ron. Pagbalik niya Dad, tinatawaran lang ng 1,000 pesos lang sige, dalhin mo sa sa sanlaan. Nung sinanla, bumalik ang anak, ay, piso lang daw Ay, ganun. O sige, dalhin mo sa sa museum. Dinala sa museum, alam mo, tinatawaran, 100,000 pesos. Nagtaka ang anak ngayon, bakit ganun? Ayun, sabi ng tatay, iyan ang sinasabi ko, huwag mong ipagpilitan kung ayaw sa'yo. Doon ka sa nakakaintindi at na-appreciate ka yung iyong ginagawa at ikaw sarili mo na-appreciate nila, doon ka. Huwag kang doon sa isang grupo na hindi ka na-appreciate. Maliwanag po yun mga kaibigan. Yun ang sinasabi, yun ang aking sinasabi. Dahil nabasa ko rin naman lang yun, yung istoryang yun. Na kung hindi ka dyan, hindi ka ma-accept dyan, umalis ka. Ang sinasabi nga ng karamihan doon sa trabaho, kung hindi ka na masaya sa trabaho, lumayas ka. Maghanap ka ng iba. Kung saan ka pwedeng tanggapin na ikaw ay ikaw. Doon ka para naman yung hindi masayang ang inyong ang kapasidad mo, ang talento mo. Kung doon ka lang, ay wala mangyayari dahil hindi ka accepted Hindi nila nakikita ang iyong sabihin na natin ang iyong abilidad. Doon ka sa ay ganito ka pala. O dito ka na, halika na, kailan ka namin dito, ganyan. Pero pag nandun ka sa kabila na hindi ka accepted, daan-daanan ka, may mga sabihin na natin may promotion, promotion. Hindi ka kasama. Bakit? Hindi ka nila isinasama. Ano pa ang gagawin mo doon? Umalis ka. Ganun lang naman yan At sabi na, kailangan ko ng trabaho. Yes, kailangan natin ng trabaho. Hindi lang yan ang trabaho. Huwag lang tayong mamili ng trabaho. Marami pong trabaho.
Hindi ko naman sinasabi magbenta ka ng drugs eh. Basta madali yun. Hindi po yun. Hindi yun ibig ko sabihin. Maraming trabaho na legal at sabihin, disente, talagang legal. Wala kang ibang gagawin kundi lahat yan idadaan mo sa legality. Legalidad lahat para wala kang dala-dala sa dibdib mo na ay nakagawa ko ng mali, ito kasi ganyan, nakagawa ko ng kasalanan sa batas, magtatago ako, ayun ang hindi maganda, di ba? Kung ikaw naman ay talagang sincere ka sa trabaho mo, magtrabaho ka. Ipakita mo ang galing mo. Pero kung ang mga magiging kasama mo na talagang bulag, mayroon tapauho, alam niyo tapauho. Ito yung takip ng kabayo. Sa mga punta ka sa Chinatown, makita mo yung takip yung kabayo, mayroon nakaganon. Doon lang ang tingin yun, hindi sila pwede lumingon, hindi nila nakikita yung kabila. Kasi kahit tinakpan eh. Ganyan na ganyan ang ibang mga tao. Pero hindi ko naman sinasabi lahat. Mayroon talagang tao na nakikita yung ang iyong trabaho. Kaso, ang sinasabi ko nga kanina pa, pag hindi ka nila kasama, may ginawa ka o may ginawa sa'yo o may ginawa kayo, may proyekto kayo. Alam mo, hindi maganda, maraming depekto yan. Kaya lang, ina-accept ng karamihan nyo, ikaw lang mag-isa, ikaw ang mali. Ganyan mga kaibigan, ganyan ang mga tao ngayon. Ganyan ang nakikita ko sa ating mga kababayan. Kaya sinasabi ko nga, itong mga jeepney drivers, namamalimos na, di ba? Ayaw na sila parang ayaw na nila sa gobyerno, ayaw na sila tanggapin sa gobyerno. Bakit ka mo, di ba, i-phase out yung mga jeepney? Ngayon mo, pinag-iaralan pa kung papabibiyahin pa sila o hindi. Ang kasi mga yan, OFW, lahat naman nagtatrabaho, hindi ho sila namamalimos, hindi ho sila nanghihingi sa gobyerno. Ang hihingi na lang nila, yung para sa kanila. Pero kung hindi para sa kanila, hindi nila hinihingi yun. May trabaho sila. Ngayon lang nangyayari yan na kailangan humingi tayo sa gobyerno dahil wala tayong trabaho, wala tayong pinagkakakitaan. Ganun din, kagaya kami, sa atin, mga nasa media. Mayroon kami kinikita, oo, hindi naman sasabihin wala. Kaya lang, kulang. Sabi na talagang kulang. Pero hindi kami nangihingi noon sa gobyerno na nangyayari ngayon dahil nga ito ngayon ay tawag doon, talagang lahat apektado eh. Hindi na natin pwede sabihin na apektado, ikaw lang, ako lang, siya lang. Lahat po tayo. Lahat mong mga ospital nga eh. Yung iba nagsasara, di ba? Bakit? Wala nang pasyente. Di ba? Kung wala ito sanang pandemic na ito, ay hindi natin mararanasan. Hindi natin gutom, hindi. Actually, sinasabi nila mayaman ng Pilipinas eh. Magtrabaho ka, magsipag ka lang, hindi ka magugutom. Tandaan mo po nyo yan. Kaya nga nagrereklamo yung iba, sabi nila, ngayon nakikita na ngayon mga kaibigan noon hindi pa nakikita, parang sige, may trabaho naman ako kumikita ko, nabubuhay ko yung pamilya ko. Yung mga walang trabaho, binibigyan sa 4-piece, yung mga ng 4-piece, di ba? Mga walang trabaho yan. Ngayon, lahat na tayo halos wala ng trabaho. Inuuna pa yung 4-piece, sabi ko nila, sana naging tambay na lang ako para nauuna ako mabibigyan. Di ba? Yung ngayon, yung sa dole, yung mga nagtatrabaho, di ba, kailangan magbigay ka doon ng ang inyong kumpanya sa dole para yung mga trabaho mo o mga trabador mo mabibigyan ng ayuda. Ang ibibigay mo sa dole, yung mga payroll, ganito, ganyan. Ikaw hindi nagbigay ang kumpanya nyo, di wala ka. May nagbigay naman, kagaya nung anak ko, nagbigay yung kanilang kumpanya. Ang sinasabi, malaki daw kasi yung kumpanya nyo, kaya hindi sila nabibigay. Kumpanya yun eh. Yung mga tao, nabigyan ba ng kumpanya nila? Hindi. Di ba? Di ba sana kung ang ibang kumpanya na sinasabi na nakakaintindi, mga makatao, na kahit walang trabaho, binibigyan ng sweldo. Kahit walang trabaho, dahil nga sa pandemic, dahil nga dito sa COVID-19 ito,
binibigyan sila at sabihin na, sige, ito, okay lang yan. Wala nang kasi yung trabaho, wala kayong kita eh. Diba? Kaya ngayon tamo, kung mapapansin ninyo, pandemic, andyan nakakalat ang COVID-19. Ang dami nagtitinda ng shabu. Kailan lang kahapon, isang army nahuli kasama sa bypass operation ng shabu. Ilang milyon ang halaga ng shabu na nakumpiska. Ganon din sa Antipolo. Marami sa Quezon City na doon nagbebentahan ng shabu. Bakit na ganito? Dahil wala na rin silang makain. Kung ikaw ba may makakain, sasabihin, sabagay, kung talagang trabaho mo yung magbenta ng shabu, ay hindi ka talaga po pwede dito sa sa ganitong lipunan. Dapat sa'yo talaga kinukulong. Pero kung ikaw naman ay sabihin natin malaking drug lord ka, nasa loob ko na ng bilangguan eh. Nagtitinda ka pa ng shabu, nakakapagbenta ka pa. 'Di ba? Iyon mga kaibigan ang pwede natin pag-isipan. Isipin natin ano ba ang magagawa natin. Kung pwede nga lang, huwag na tayong sabihin na natin, okay, lahat kaya, sabi ko kanina, lahat tayo apektado. Huwag na muna tayo magsisihan. Huwag natin sisihin. Sisihin natin ng gobyerno, wala kang ginagawa. Ganyan. Hindi po ako maka-administrasyon. At hindi rin po ako maka-oposisyon. Ang matagal ko nang sinasabi sa aking mga program, kahit nung nasa kabilang istasyon pa ako, ang sinasabi ko, ang isang tao, isang organisasyon, isang grupo, gobyerno man o oposisyon, pag kayo gumawa ng hindi tama para sa bayan, pupunahin kayo. Pero pag kayo gumawa ng kabutihan, naku, pupurihin kayo. Yun lang naman yun eh. Ngayon, ikaw congressman ka, senador ka, anong ginawa mo? Wala, nakatunganga ka lang doon, sumisweldo. Ang sasabihin naman ng iba, sabi ni Senador Lacson, hindi nyo kasi alam ang ginikilos namin dito. Oo, ano na yon. Hindi naman kailangan ipagmalaki o ipagyabang na itong ginawa ko. Pero nakikita ba? Ang tanong, nararamdaman ba? Nakikita ba? Yun ang katanungan doon. Hindi ka nagsasabi. Hindi ka na, ito ginawa ko, nabigay ako ng 3 kilong bigas. Yung ba yung kailangan ibando mo pa, ipagmalaki mo pa sa buong mundo? Hindi na kailangan yan. Ang importante yung mararamdaman. Ay, hindi na kailangan. Ang kailangan magsasalita noon yung mga tao. O sasabihin ng tao yan, ay, si ganito, namigay yan. Okay yan, ganyan. Sa susunod, baka may magbibigay pa yan, di ba? Iyon ang maganda. Hindi ang sarili mo ang magsasabi sa media, sa buong mundo na ako, namigay ako ng 3 sardinas, 4 na kilong bigas, ganyan, may 2 daing. Hindi po ganun. Hindi ganun ang magandang, o kung gusto mo lang tumulong, ang tamang pagtulong, hindi po sa ganun. Ngayon, ito pa, nakakalungkot. May nagtutulungan, may tumutulong, tinutuligsa. Kabilaan yun, kabilaan. Hindi ko sinasabi isang party lang. Kabilaan, kaliwat kanan yan. Tumulong ito, tutuligsain. Tumulong ito, tutuligsain. Ano pa ba ang gusto natin? Tumulong na itong taong ito, huwag nyo na lang tuligsain. Dahil nga, ito nga, magandang kanyang, kung sabihin na natin, kung hindi maganda yung pakitang tao lang, itsapuran nyo muna pakitang tao. Importante, nakatulong. Doon naman natin malalaman kung ginagawa niya pakitang tao lang o talagang bukal sa kanyang kalooban ang kanyang pagtulong. Diba? 17 minutes na po makalipas ang 5:00 ng hapon. Ilang minuto na lamang mga kaibigan at tayo ay mamamaalam na. Tayo ay ang tawag doon, lilisan na sa ating programa. Ito nga, kaya nga kung tayo man ay tawag doon, yung bang dito sa kapaligiran natin, kung tayo man ay mayroon tayo, magbigay tayo. Tayo ngayon, ito ngayon ang kailangan. Kailangan nito ngayon ng mundo.
Kasi buong mundo ito mga kaibigan eh. Buong mundo ang nagsasuffer dito sa pandemic na ito. Hindi natin ito pwedeng pigilan. Kaya nga yun sandito pa rin tayo o wala na tayong magagawa eh. Kasi kung tutusin, hindi pa po pwede ibaba ang level ng pandemic ngayon. Dahil tingnan mo yung mga update ng Department of Health, iba-iba. Iba-iba, I mean, palaki ng palaki. Hindi natin nakikita ang totoo. Malam sabihin natin hindi totoo. Ngayon nga, di ba, nagbago na ang Department of Health ngayon sa kanilang pag-report. Dati, basta ginato, sige, ito lang, 200, 500. Hindi tayo bubababa ng 500, mga kaibigan. Di ba, yung pinakamalaki, yung Kamakalawa yata yun, 1,000 mahigit. Pero, ang rason ng Comelec, Department of Health dyan, itong iba dito, ay ito, 3 days ago pa. 3 o 4 days ago pa yan. Kaya ngayon namin sinama kasi ngayon lang inilabas ang resulta. Isa pa yan mga kaibigan. Kung noon, gumawa na tayo kaagad ng ating tama, o halimbawa, swab, di at least malalaman natin kaagad yung pasok. Hindi naiipon. Pag naiipon, pustahan tayo. Yung mga naipon, ilabas ngayon, mabibigla tayo. Di ba? Hindi lang 1,000 ang naiipon ngayon dyan. Sa tingin ko lang, hindi pa, sarili ko lang ito, ewan ko sa inyo. Dahil nga, hindi tayo bumababa sa 500 eh. Ang kailangan lang natin ay sabihin natin, ano ba talaga ang totoo. Hindi natin pwedeng magsinungaling sa ating mga kababayan dahil sila, naghihintay lang sila sa ating o sa Department of Health sa mga may kinaukulan. Ito, ang problema kasi dito pag nasa testing ka, yung rapid test, pag sinabi negative ka na. Hindi po yun. Hindi ka pa negative doon. Bakit? Ang sabi dito, may nakausap sa mga doktor na nakakausap ko, ang rapid test ay tinetesting lang yan kung ikaw ay mayroon antibody. Mga antibodies. Kung may antibodies ka, ibig sabihin nun, may nakapasok sa'yo na virus. Kaya lang, hindi identified kung anong klaseng virus. Kaya nga sabihin na natin, pag may antibodies ka, positive ka. Bakit? May virus ka sa katawan. Hindi nga lang alam anong klaseng virus. Kaya nga after ng rapid test, iswaswab ka pa. Yung swabbing, iyon po ang sabihin na natin, ang mag-identify kung virus na sa iyong katawan ay by coronavirus o hindi. Yun po mga kaibigan, maliwanag po, Kasi ito pa, ang aking bibigay sa iyo. Itong kamakailan ng Marikina Market, nagkaroon ng positive sa 60, positive sila na mayroon silang antibodies. So it means, hindi sinabi na positive kayo sa coronavirus, hindi. Kaya nga swinab sila doon sa testing laboratory. Nung naswab sila, lumabas na ang naging positive lang sa coronavirus ay 20 doon sa 60. So it means hindi talaga reliable itong rapid test. Kaya nga mga kaibigan ng mga noon, nung mga kauna-unahan pa ito lang, kaya ngayon lang, itong panahon ng pandemic, pag rapid test ka na, negative. Paano magiging sabi na negative kasi wala kang antibodies Ibig sabihin, wala virus sa katawan mo. Pero, yung ang sinasabi natin, ang mga tao o mga sabihin natin sa Department of Health, ang sinasabi nila mismo ay ang may mga asymptomatic, ika nga.
Kaya nga, mangyayari doon, asymptomatic, alam mo, iba nga, ganito eh. Umubo ka, di ba? Ubo, humatsing ka, PUI ka na. Pustahan mo, may lagnat ka, di ba? 37 plus, ganun, 37 point something. Pag kinuha ka ng temperature, mayroon kang lagnat na ganun, PUI ka na kaagad. Ganun. Sa higpit ng ating pamahalaan. Pero, panahon na yun, hindi ganun. Kaya nga, di ba yung may balik probinsya, kaya nga pinahinto yan eh. Kasi yung mga nandito sa atin, ewan ko kung na-positive o kung na-swab test yun o hindi. Basta gusto umuwi, sige, ganun. Proyekto yan ni Senator Bongo. Nagkaroon ngayon, may nagreklamo. Mayroon sa Marawi, sa Leyte, sa Samar. Nagkaroon ng mga dati, walang COVID-19 sa kanila. Nagkaroon dahil na may dumating. May dumating na galing sa Maynila na positive pala. Ano ang nangyari? Bakit nakalusot itong mga taong ito? Ang procedure kasi noon, hindi ganun parang sabihin na natin, malamya. Diba? Hindi ba, basta ganun, sige, mag-quarantine. Kaya nga may quarantine na 14 days. Ang sabi nga ni Secretary Panelo noon, siya pang tumatayong spokesman, huwag kayong matakot. Anong gagawin nyo? Palakasin lang ninyo ang inyong immune system. Yan. Kaya nga kung malakas ang immune system mo, hindi ka tatalunin ng coronavirus. Kasi ang coronavirus, pag pumasok sa'yo, bukod sa malakas ang yung sistema mo, malakas, immune system mo, plus mag-produce ka pa ngayon ng antibody, ay talaga hindi tatalunin yan ng coronavirus. Kaya ang mangyayari sa'yo, mag-quarantine ka ng 14 days kasi kusa naman nawawala yun eh. Actually, ang lumabas na report na galing sa World Health Organization na ang coronavirus ay namamatay sa init. Hindi sa lamig. Na-quarantine ka, mayroon kang pwede mag-quarantine ka, naka-aircon ka, aray nako. Mas lalo, di ba? Hindi natin kaya nga ang sabi nga nila, andito tayo sa isang laban na hindi natin nakikita. Kaya nga kung tayo ay pabanjing-banjing, ay talagang hindi tayo o walang mangyayari sa atin at tayo lang mismo ang papatay sa atin. Ika nga ang sabi, alam mo, may nakausap nga ang sabi nila, kung talaga mamamatay ka. Totoo po yun. Agree po ako dyan. Ang hindi ko agree, hinahanap mo yung kamatayan mo eh. O sinabi na ng mga kinaukulan, huwag kayong lalabas at delikado ito ganun. Labas pa rin tayo ng labas. Anong sabi mo? Mamamatay naman ako, mamamatay. Oo nga po. Kaya lang, sa kalalabas mo, hinahanap mo ngayon ang kamatayan mo. Ganun din sa ating mga frontliners, yung mga doktor na mga namatay, yung mga namatay sa frontliners. Alam mo, tama yun. Hindi naman nila hinanap ang kamatayan. Nagkataon lang na magsiservisyo sila doon sa isang sa lugar na may mga COVID-19. Nang hindi nila matanggihan dahil may sinumpaan silang trabaho, sinumpaan nila na ito ang aking trabaho na gagampanan. Hindi niya hinanap yun. O sabihin natin, hindi niya hinanap yun. Kaya lang kailangan puntahan niya. Kaya nga lahat ng mga frontliners kailangan naka-PPE. Di ba? Naka-mask. Sinasabi mag-mask kayo. Yun lang naman ang kailangan para hindi tayo masyadong tamaan. Dahil kung nagkataon wala tayong ganyan, talagang kakapitan ka. Kahit sino ka man. Ayun, sino ka man. Actually, yung mga bakal nga, di ba? Yung bakal, yung lahat ng nahawakan, nung may virus, ay talagang pag ginawakan yun, sigurado may virus na rin yun. O di kaya, natalsikan ng laway.
O kasi yung droplet yun, kaya tawag. Pag nagsalita ka, hindi maaari, kagaya ngayon, nagsasalita ako, hindi maaari, hindi tumalsik, may tumatalsik. Kaya lang, ilang metro ba yun o feet, babagsak na yun sa lupa. Ngayon, kung karap mo sila, mukha sa mukha kayo, ay wala na. Sigurado na yan. Mayroon ka na yan. Magkakaroon ka. Kaya nga, pag ikaw lumabas, umawak ka, pag uwi mo, maghugas ng kamay, o di kaya, huwag ka agad hawak ng, sa mata, sa ilong, sa bibig. Dahil iyon ang pinaka malaking entrance para sa coronavirus na pumasok. Hindi dito, hindi sa anyan, hindi sa noo, mata, ilong, at bibig. By nose, my teeth, elementary yun. Yan. Kaya tayo mga kaibigan, inuulit ko po, kung tayo lang wala tayong alam sa isang sitwasyon, sa isang pangyayari, wag na tayo magbigay ng opinion na alam natin na tayo mismo dahil nagbigay ng opinion nito, tinira yung kanyang paborito, sinasambang tao. Siyempre, magagalit ka. Uupakan mo rin ito. Ganon din sa kabila. Ngayon, kung ako, sinasabi ko ito ito sa mga DDS, kung talagang mahal nyo ang Pangulong Duterte, hindi nyo siya aayunan sa lahat ng gusto niya. Pag nakita nyo na ang ginagawa ng Pangulo ay siyempre, alam nyo, hindi para sa taong bayan, huwag nyo ayunan. Minura ang Diyos, palakpakan, yay! Nagkwento, minulis siya ng kanyang katulong, yay! Palakpakan! Yung ba ay tama? Hindi yan pagmamahal sa Pangulo nyo. Nagtatawanan, inaayunan nyo, huwag ka doon. Kung alam nyo ganyan, sabihan nyo, sir, baka naman pwedeng muna, hindi maganda. Pero hindi ko sinasabi, alayasan yung Pangulo, hindi ganun. Ako, pag may nakita ko, di ba kanina sinasabi ko, pag maganda, purihin. Pag hindi, punahin. Ganyan ang aking panuntunan bilang isang mamamahayag. Hindi ako makaduterte, hindi ako makadilawan, basta ako para sa taong bayan na nangangailangan o kailangan mapagsilbihan. Kung ito lang ang tanging paraan ng aking alam na makapagsilbi sa taong bayan. Kaya sa ngayon, medyo ng oras, alas 5:30 na po, sobra na po. Baka nasobran na ako. At isang oras mahigit na po tayo. At ika nga, maghiwalay muna tayo dahil hindi naman tayo magkikita-kita sa susunod na araw kung hindi tayo maghiwalay ngayon eh. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Maghiwalay tayo ngayon kasi magkikita-kita pa tayo sa susunod. Kaya nga, ang pakiusap ko ay tayo ay umayos na maging Pilipino at para sa ating mga kapwa Pilipino. Hindi para sa kanino man yan eh. Wala tayong pakialam sa mga dayuhan na yan, sa mga atayin sa kapwa Pilipino. Dahil ang nangangailangan ngayon dito ay kapwa mga Pilipino. So yun na po muna mga kaibigan. Ika muna, yung ating mga, hindi pa natin nababanggit pala. Naku, nakakahiya naman sa kanila. Isa-isa na lang natin, bago tayo magsara ng tabing. Si Sir Bert, thank you very much Sir Bert. Si Hannibal, Hannibal, thank you very much Hannibal. Kumusta ka na dyan? Umating ka pa ba sa meeting? Si Uncle Rudy de la Cuesta, thank you very much. Si Ritwa Maricia, yan, thank you very much sa inyo Si Kate si Ken Mark, ako, aking Ken Mark, si Joey Nunag, ayan, nung isang araw, rin si Joey Nunag. Sheryl Marcowi, Ma'am Nicaps, thank you very much. Sabi niya, Sir Manoy, good afternoon. Si Christine, sa Nicaps, ayan. Si Paring Bert, ito yung nasa Amerika ito. Ewan ko saan sa Amerika si Paring Bert. Paring Bert, saan ka ba sa Amerika? Si Ma'am Nicaps, sabi niya, ayan, sino pa ba? Si Josie Valerio Campos, ako, ang aking mga kasama sa ito, sa Rotary. Ayan, Paring Bert, si Lucky Willie, thank you very much. Alan, ito si Boss Alan. Kumusta ka na, Boss Alan? Thank you very much. Ito si Ronnie Velasco, ito yung ating mga bata pa ito noon. Nagkiwalay kami sa Kamuning. Sa Cassandra. Si Michael, thank you very much. Ito si Yeng, thank you very much.
partner Toots, thank you very much. Si Aristide Quirus. Si partner Tony De La Peña. Thank you, pare to. Si Bong David. Ako, Bong, pasensya na, pare. Yung nagpapakabit ulit ako ng Zoom kasi siguro kailan ba tayo? Wednesday ulit tayo, no? Sino pa ba? Si Ma'am Elvera Medina, thank you very much. Lovely Lucille Trusa. Yan. Ito, yung Rescue Ranger on the road. Ito yung ating mga tagapagligay. Sila ano ito? Sila Neil Miranda yata ito. Yan ba? Rescue, tama, oo. Rescue Ranger. Ito sila naganda. Si Bernie Gamba. Thank you, Bernie. Ma'am G. Lagak. Agustin, thank you very much. Yan. Maraming salamat po sa inyo, ha. At siguro sa susunod ay magkita-kita ulit tayo para sa iba pang pag-usapan natin. Dahil hindi lang para sa akin to, sa inyo, para sa atin lahat ito. So yan po mga kaibigan. Oo nga, nag-una nag-comment. Sino pa yung nag-una nag-comment doon? Yun na nga, si Sir Bert. Meron pa ba? Oo, si classmate, si Maribel. Thank you, Maribel. Thank you for... paano makikita rito yung mga nauna na? Hindi ko na makita eh. Natabunan eh. Meron ba dyan? Patingin niya. Meron pa ba dyan? Sino-sino yung mga nauna? Yan. Ako, thank you very much ha. Saan na nawala eh? Nawala. Kaya para maano man natin na sila ay nagkakaroon din naman sila ng pagkakataon. Maribel, Alma Menciro de Santos. Ay, si Joy. Thank you, Joy. Ito si classmate Evelyn sa Australia ito. Nasa Australia sila. Si William Carino, ako. Gusto ito, pinsan ito, si pinsan. Ito, okay na. Thank you very much po ha. Maraming salamat. See you tomorrow po. Sige, tomorrow palagay ko pwede pa. Isa pa pala. Mayroon tayong mga pagkakataon na ating mga OFW ay mabibigyan natin ng pagkakataon na sabihin natin kumanta. Mag-music tayo para sa ating mga OFW. Siguro araw ng linggo. Kasi yung karamihan sa atin walang trabaho o pahinga, bibigay natin para sa ating mga OFW na libangan nila ang pagkanta para mawala ang kanilang lungkot na kanilang nararamdaman habang sila ay nagtatrabaho sa ibayong dagat. Ako, sige po mga kaibigan, 4 minuto na po makalipas sa alas 5. At ito man po ang yung sa Manoy, nagsasabing maraming salamat po. Yan. Yan. Sige, salamat.